So what's up guys, kumusta kayong lahat? Sa episode na to, meron lang ako i-share sa inyo na tip pag palaging nagba-brown out o nagba-brown out sa inyong lugar. So ito, bumili ako ng clip charger na input niya ay 8 volts to 24 volts DC. So kinakabit to sa mga battery na katulad nito, yung battery na motor o kaya hanggang sa truck kaya nito eh. So ito gagamitin lang for in case of emergency. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 150 yata yon. So ito itatry natin ngayon kung approve ba. So dito may dalawa siyang clip, alligator clip na black for negative at red for positive. So ang kagandahan nito, pag nag-burn out, mayroon palang battery, pwede ka nang mag-charge in case of emergency. Pero mas maganda pa rin kung meron kayong mga power bank. May power bank ako dyan na 20,000 mAh pero palyado na yung kanyang battery. So yung cellphone ko hindi na niya na-charge ng full charge, siguro nasa kalahati na lang pag na-charge. So dito sa nabili ko, ang pangit lang dito una kong nakita, manipis yung kanyang wire, tapos yung nagdugtungan ng wire niya dito sa clip ay itong cover niya natatanggal. So ito pwede mo namang i-tape na lang para mas matibay. So tara, i-try natin. Tapos i-tester natin kung akma ba. Ito tatlo yung port niya. So tatlo, pwedeng sabay-sabay. So i-tester natin kung tama ba. Ini kukuman na battery. So itong red, ilagay lang natin dun sa positive. Tapos yung black, lagay natin dun sa negative. Ito ay may ilaw-ilaw siyang nag-iiba-iba yan. Yan lang yung isa pang pangit nito. Dapat to naka-steady lang yung ilaw dahil masakit sa mata. Parang disco man, nag-iiba-iba yung kulay. So i-tester muna natin kung takma ba yung linalabas niyang kuryente dito para sa cellphone natin. So gamit tayo ng yung dulo ng charger, pinutol ko na lang yung wire para madali nating makita gamit yung tester. So isaksak muna natin. Tapos meron tayong digital tester dito para makita natin kung tama. Set natin sa DC. Tapos tester na natin kung akma ba. So ayun, akma naman, nasa 5.11 5 volts, 5.11 yun. So okay naman siya, pakita ko sa inyo. Yan. Tapos tester natin kung akma ba. Lagay lang natin sa magkabilang dulo
Hindi ko makita. So, ayun. 5 point. Kita ba? Yan, basta tester ko na lang dito para makita nyo. Ayun pala yung tama. Yun. 5.11. So, testing pa natin sa ibang port. Nasa port 1 pa lang yan. Port number 2. Kalimutan ko na yata maghawak ng tester, iisa lang yung kamay. Tagal ko nang hindi nagbubuting-ting eh. Yun, 5.11 din. Yun, 5.11. So, port number 3, lagay naman natin. Hindi nakikita eh. Wala kasi yung isa kong stand. Yun, 5.11 din. So, tugma. So, ayun, subukan naman natin sa cellphone kung gumagana. Kuha lang tayo ng cord at yung isang cellphone. So, balikan ko ulit kayo. So, ito, susubukan na natin. Lagay lang natin dito. Tapos, charge natin. Charging 7%. Yun. So, okay naman siya. So, ito ay ang emergency lang. Ang emergency purposes. Pwede na! Okay na tayo dito mag-charge ng tatlong sabay-sabay ng mga cellphone. Pag burn out na ng ilang araw, so pwede ito. Tapos bumili na din ako ng, tanggalin lang natin dito, bumili na rin pala ako ng charger niyang battery. Itong battery na to ay sa lolo ko. So, bumili na rin tayo dito. Puro salamat Shopee. Ito. Meron na din dalawa siyang alligator clip sa dulo. Magkaiba sila. So, mas maganda yung clip nito. Tapos mas makapal yung kanyang wire. So, itong sa cellphone, papalitan ko to ng wire nya. Yung mas makapal. Ito okay naman, oh. May positive, negative. Tapos sa 220 meron itong ang tawag ba dito, pag nag-charge umiilaw. Pag wala pang nakaload dito, pula. Okay, pag nag-charge na, pula. Tapos mag-green yan pag full charge na. Oh my God! Wow! So, sabi dun sa description nung nagbilhan kong shop, nasa 4 hours full charge na. 3 to 4 hours. So, ito ay 220 volts AC, 12 volts DC, tapos 2.0 amperes, 12 volts, 8 ampere hour to 12 voltage, 12 volts, 20 ampere hour. So, inchik lang kasi pero sinearch ko na to sa Google, yung ginagamitan ng camera, tapos trina-translate niya to English. Pwede na! Oh my God! Wow! So,
Ito hindi ko pa sinubukan na pinang charge, pero nung sinaksak ko naman tapos tinester, okay naman siya, akma naman. So sana matibay para sulit. Ito ay nabili ko lang 170 ata to sa Shopee. Nag-order lang ako sa kapatid ko. So, ayun. Pero ito gagamitin lang talaga to in case of emergency. Mas maganda pa rin kung meron kayong mga power bank sa bahay. Ito ay pwede din sa mga motor. Ipit mo lang doon sa may battery. Pwede ka nang mag-charge habang pinapaandar mo para hindi malubat yung battery. Pero yung ibang motor ngayon, meron na siyang sariling charging port. So, hindi na kailangan ng ganito. Ayun. Ulitin ko, liwanagin ko lang. Hindi pa ako professional sa mga ganito. Ito ay based of my experience lamang. So, pero madami na rin gumagamit ng mga ganito. Mga DIY, kumbaga. So, ayun. Salamat sa panonood.